Hello guys! So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin ang moving average kapag ikaw ay nagte-technical analysis. Okay? So ang gagamitin nating charting tools ay yung nandito sa Investograms. So meron ba kayong mga Investograms? So kung wala pa, mag-open na kayo ng account. Free naman siya. Okay? So, nung isang araw, nag-open ako ng Investograms. Bumili ako ng JFC or Jollibee. So, ito, magkaroon ako ng profit na 4.42%. Okay? So, may ginamit akong strategy dyan sa JFC. Hindi ko basta binili ang JFC. Okay? Tumingin ako sa aking chart at nagsagawa ako ng technical analysis. NAX. Okay, so kahit ikaw ay isang ordinary employee, makakapag-technical analyze ka. Okay, so ito ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-analyze ng moving average. Gusto nyo ba yon? Okay, so bago yon, bibigyan ko muna kayo ng very brief na explanation or information para dun sa mga members na newbie or kakasimula pa lamang. Okay? So, mayroon tatlong uri ng price movement. Okay? Sa stock market. So, ang minomonitor natin dito is yung price. Okay? So, wala nang iba. Tumitingin tayo sa baba, taas ng price bago tayo bibili or magbebenta, ganon. Okay, so tingnan natin, tuturo ko sa inyo yung tatlong kinds ng trends. Okay, so ano yung una? Uptrend. Okay, so gawin natin itong bold para mas malinaw. Okay, bakit bold tong tinype ko? Inaantok na ata ako eh. So, pero bago ko matulog, tatapusin ko tong small lesson na to. Okay, para sa inyo guys. Para bukas is day off uli ako, so magre-rest lang ako. So, ano yung una is uptrend. Okay? So, tama ba yung spelling? Kasi dahil sa kaantokan ko is namali na ako ng spelling. So, itong pangalawa is gawin nating red, downtrend. Okay. Yung price is, lagay natin siya rito kasi may ilalagay tayo sa gitna. Okay. So, sa gitna, gusto kong ilagay sa gitna, gawin nating black. Okay. Is yung pangatlo, which is yung horizontal, yung sideways. Okay. Tinatawag din siya na horizontal kasi yung straight line niya, mamaya pakita ko horizontal trend, 'di ba? Kasi straight lang siyang pag ganun eh. So mamaya pakita ko sa inyo kung bakit siya tinatawag na ganun. So explain ko sa inyo ng mabilisan to. I-drawing ko. Okay, so tinatawag siya na uptrend kung ang price movement is pataas. Okay? Malinaw ba yan? Makikita mo is pataas siya, no? So, halimbawa, nandito yung Monday, tapos as the days goes by, tumataas siya. So, pa-uptrend ang price niya. So, magkakaroon ka ng pera dyan or gain. Okay? Tinatawag naman na downtrend kung siya ay kabaliktaran ng uptrend. Okay, so easy lang bang intindihin? Guys, easy lang So pababa siya, pabulusok ang price. So dito naman is malulugi ka, mawawalan ka ng pera. Kung dito ka bibili at dito ka magbebenta, I'm sure 101% wala kang pera. Okay? So ito namang sideways, gawin nating black. Okay? Ito ang kanyang visual or yung nakikita mo sa chart is ba't ganun lang ang movement niya. So nasa isang level siya, meron siyang level na
horizontal siya, straight line. Okay? So, ganyan ang trend niya. Hindi siya lumalampas doon para tumaas. Hindi na siya bumababa. So, sideways siya. Okay? So, may mga ibang issue dito pero magko-concentrate lang muna tayo dito. Okay, so, bago tayo magpunta malinaw ba to guys? So, punta na tayo ngayon sa chart. Okay? So, ngayon punta tayo sa GFC para makita nyo. Ayun, lumabas na. Punta lang tayo sa chart niya, no? Okay. Actually, napakahirap mag-discuss ng technical analysis. So, as much as possible, gagawin ko siyang napakadali para sa inyo, para madali nyo maintindihan itong paggamit ng moving average. Okay? So, meron pa nga pala akong nakalimutan. Bumalik tayo doon. Okay, guys? So, dito sa uptrend, sideways, or horizontal trend, or downtrend, merong action na tinatawag. Siyempre, may action tayo, no? Yung paano tayo magti-trade, paano tayo. Ano yung tatlong action na yun? Tatlo rin yun. Okay? So, nahulaan nyo ba kung ano yun? Gawin nating color niya is green, no? Buy, or yung buying. Okay? Tapos dito is pagka naman downtrend at nakita mo ng downtrend, meron ka ng signal na sinasabing downtrend, siyempre magsisell ka na or selling. Yan ang action mo. Okay? So, ano naman dito sa gitna? So, ang best na action dito is dahil hindi mo pa sure na kung magbe-break doon, kung magkakaroon siya ng break doon pataas or break pababa. Okay? So, on the best na action na dapat mong gawin is what? Nahulaan nyo ba? Hold. So, holding ka muna sa iyong position. Okay? So, right? Malinaw ba yan, guys? So, iyan yung tatlo. Kompleto na natin yung tatlo, no? Uptrend, downtrend, okay? Sideways, buying, selling, and paano ka magko-hold. So, yan ang partner niyan. Magkaka-partner yan. Okay? So, tandaan nyo lang itong pinaka-basic na to. So, bahala na kayong mag-research in advance kung meron kayong time. Okay? So, punta na tayo doon para ma-explain ko kagad sa inyo, no? So, ito, kung may Instagram account kayo, ito yung itsura ng charting tool niya. Makikita nyo rito yung volume. Yun. Okay? So, ito yung stock code. Meron siyang 1 day. So, pwede mo rin siyang ibahin dito. Meron siyang time frame. So, itong 1 day, ibig sabihin, itong mga candlestick niya is, ang naka-display is 1 day. Nakita nyo ba yung date sa baba? So, anong date na? Okay? So, ito. Punta tayo dito sa date na to. Today, no? February 3. Right? So, ayan, February 1, nag-move ka back. March, no? Talagang inaantok na. Pasensya lang kayo, guys. So, March 2, tapos March 1, okay? Tapos ito, February 28, 27, 26. Diba? So, bakit walang 24 and 25? Nahulaan nyo ba kung bakit? Kasi, Saturday yon at saka Sunday. So, walang trading day. Okay? So, malinaw to, no? So, punta lang kayo dito, guys, sa toolbar. Punta kayo dito sa chart indicator. Okay? So, i-click nyo lang, i-click natin ang moving average. Okay? So, ituturo ko sa inyo paano ginagamit ang moving average. Nakita nyo ba itong color is color blue? So, ito yon yung line na blue. Okay? So, edit lang natin is format. Gusto ko matingkad siya dahil medyo inaantok na yung mata ko, baka hindi ko makita, mamali ako nang sasabihin. Okay, so itong 9, ito yung tinatawag na days, yung length. So per day, so pag sinabi mong 10 days, gagamit tayo ng 10 days ngayon. Okay, 10 days, within 10 days yung tinitingnan natin yung moving average. Alright, so yung source niya is yung closing price.
Kasi yun ang tinitingnan natin, hindi yung open price or lowest price, hindi. Kung ano yung closing price ng araw na yun. Okay? Alright. So nakikita nyo pa tong date sa baba. Okay? At itong time frame. So, ito 6 months, 1 year, 3 years. Okay? So, tignan natin yung 10 years. Nakikita nyo tong 10 years na chart niya. Okay? So, ito nabago siya. Yung per candlestick niya is 1 week yun. Okay? So, makikita nyo naman doon sa date sa baba. Tingnan nyo itong date sa baba. Dito kayo tumingon. So, August 10, 17. Okay? So, per week siya. Pero ano yung kanyang visual na may interpret nyo sa inyong technical analysis na gagawin? Diba ito is uptrend? Dahil pataas yung price niya. Okay? So, pero titingnan natin siya ng malapitan. So, from 10 years, punta tayo sa 1 year. Okay? Siyempre, araw-araw tayo nagtitrend or per week or monthly, ganon. So, dito nyo i-change yun. Okay? So, titingnan natin ng malapitan to. Okay? Okay guys, titingnan natin siya ng malapitan. Tapos, punta tayo ng konti sa bandang dito na may konting challenge para ma-explain ko sa inyo kung saan ginagamit yun. Okay. So, itan pa natin ng konti. So, saan na siya? Nawala. Yan. Okay, liitan pa natin siya. So, ito na yung kinakalabasan niya. Okay. So, punta tayo dito sa 17. Okay. So, nakikita nyo ba ng malinaw o lalakihan pa natin? Okay. So, tingnan nyo yung line niya. Okay. So, mag-start tayo dito. Okay. So, nakita nyo yung line, nagko-cross siya, no? So, dito sa line na to, nasaan yung mga candlestick? Nasa baba ng line. Tapos dito naman is nasa taas. Okay. So, ito na yung signal nyo. Okay. Ganun lang kasimple, di ba? So, pag yung candles ay nasa baba ng line, ibig sabihin is downtrend. Okay. Huwag ka mo nang bibili. Tapos, oras na mag-cross siya doon sa line ng mga candlestick. At yung line is nakapag-cross na, meron siyang gap. Okay, nakita niyo ba yung gap? Ayun. Dito sa January 4. Okay, meron siyang gap, 'di ba? Tapos merong sungot na maliit yung candlestick. Ayun yung sungot niya. Ayun, may sungot na hanggang dito. Okay? So, pag yung candlestick naman is nasa taas ng line, ibig sabihin is uptrend. So, nagkaroon siya ng uptrend dito, no? So, magkano yung naging kita mo dyan? Ang kagandahan dito is mayroong price range itong Investigram. So, gagamitin natin itong price range. Tingnan natin kung magkano yung kinita mo dito. So, kailan mo siya nakitang nagko-cross dito? So, kailan mo siya bibili? Banda rito. Okay? So, halimbawa, nakabili ka dito. Sa banda rito. Nakita mo siya. So, tapos saan siya nag-cross? Doon siya nag-cross, diba? Oh. So, mayroon kang 5%. Get nyo ba yun? Mayroon kang 5%. Ayan, dito siya nag-cross uli. Na magbebenta ka, so kumita ka na ng 5% yan. Get the point? Okay, so delete muna natin to para walang istorbo. Okay, so dito nag-cross siya doon sa line ng mga
candlesticks. Okay? At yung candlestick napunta sa taas. So, ibig sabihin, iyon na yung iyong buying signal. Okay? So, ito yung line. Sundan natin yung line. Nag-cross uli siya, no? So, napunta naman sa baba yung mga candlestick na mostly nasa mga naka-red siya, no? So, ano ibig sabihin? Downtrend siya. Okay? Although dito nagkakaroon din ng konting movement ng pagka-uptrend. Pero nakita nyo dito, nagda-downtrend na siya. So, maliit lang yung chance. So, dito, tingnan nyo dito. Nag-cross uli siya. After niya mag-downtrend, nag-close uli siya. Nag-cross sa mga candlestick at meron na naman siyang gap, no? Dito kasi is walang gap. So, okay, so oras na nandito na siya, since hindi siya nag-gap doon, so wala kang signal, no, para mag-buy. Pero dito nag-signal na siya na mag-sell ka dahil pababa na siya, pa downtrend. Nag-get nyo ba yun, guys? Tapos dito is nag-cross na naman siya sa line, uptrend daw siya. Okay, pataas daw siya. Okay, tapos dito uli nagkaroon ng gap doon, pa downtrend daw siya. Tapos ayun na naman. So, papalit-palit lang yan, guys. So, kailangan nyo lang talasan yung mata nyo. Ito, meron na naman ditong buying signal. May gap siya. Pataas daw siya. Get nyo ba yan? Bababa daw siya ng konti rito. Tapos, ayun na naman. May gap na naman doon. Pataas daw siya. Dito nagko-cross pero walang gap. Diba tinuro ko sa inyo kailangan may gap? Okay? So, ayun, no? So dito wala naman siyang gap pero nagko-cross siya pero wala pa yung gap na signal. So dito mayroong konting gap, 1 day. Ayun. So ito meron na naman dyan. So pa-uptrend pa ang JFC. Kaya hindi ko pa sinil yung position ko. Nag-get nyo ba, guys? So explain pa natin ng isa pang stock like itong Ali. Okay, gamit itong so nakita nyo ba to? Ayun, may signal na siya na magda-downtrend siya dahil nasa baba ng line yung candle. So ito, ayun, no, meron siyang, saan siya nagsisignal dyan na pataas siya? Saan nagmula? Dito nakadikit sa candle okay? Yung line is nakadikit. Diba tandaan nyo lang, i-take note nyo na kailangan may gap. Dito is nakadikit, so wala ka, undecided ka dyan. So ito, may gap. So pataas daw siya. Okay, sinabi sa akin. So okay, so malinaw ba, guys, yung explanation ko? Sabihin nyo lang kung magulo, mag-post message lang kayo. So, ito yung topic natin ngayon, moving average. Sa mga susunod kong video, itatopic natin kung ano yung mga confirmation or mga kailangan, mga crossover o mga iba pang indicators na makakatulong sa atin para lalong maging magaling sa pag-analyze ng technical analysis. Okay, guys, good night. Papahinga na ako, pero bago yun, i-upload ko muna itong video na to for you guys. So, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at i-like itong video na to, at kung may comment kayo, just comment sa thread sa ibaba, sa comment thread. Okay, para masasagot ko for you. Okay, guys. Thank you. Okay, guys. So, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe sa channel ko para dumami yung subscriber natin. At ayun, i-continue ko yung pag-upload ng marami pang video na di ako makakatulong din sa inyo. Okay? So anyways, ito ay aking experience lamang. Pag ikaw ay nagtitrade, is kailangan na maging maingat ka. Okay? May strategy ka dapat na ginagamit. At nakalimutan ko nga palang sabihin na sinasabi din ito ng karamihan ng mga stock mentors na trend is our friend. Okay? So magtiwala lang kayo doon sa tatlong trend na tinuro ko sa inyo. Okay? Kasi mamaya baka kung ano-anong sabihin nyo sa akin na nawala kayo ng pera kasi hindi kayo nakinig sa akin. Tapos may sinabi kong ganito, tapos ako din yung masisisi ninyo na nawala kayo ng pera. So kailangan mag-research kayo, kailangan mag-sumitag kayo na kayo ay mag-aral. Okay? Para wala tayong sisihan. Okay?